Lahat ba nabibigyan ng ano? Nung una po, hindi po gaano gawa ng may mga nakakalusot din po. Gawa ng kami po, hindi naman po kami 24 hours na nandito. Pero sa kabila ng pahapyaw-hapyaw na abala, tila iisang bagay lang ang nasa isip ng mga pasahero, ang makapagbakasyon. Okay Mel, ang pinakahuli nating nakikita ngayon itong mga larawan itong mga sitwasyon dito sa Terminal 2 ng Batangas Port, at makikita natin yung pinakahuling trip papunta sa Romblon ngayong araw na ito. Bukas na ulit yung mga susunod. Samantala yung mga biyahe naman na papuntang Oriental Mindoro ay tuloy-tuloy ngayong gabi. Bukas ay inaasahan na ang higit na maraming bilang ng mga pasahero, pero magiging normal pa rin daw ang schedule ng biyahe. Samantala sa Biyernes Santo naman ay posibleng magkaroon ng mga biyahe sa hapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Iniurong po sa alas 9 ngayong gabi ang huling biyahe ng isang barko papuntang Visayas. Ito'y para makahabol daw mga pasahero na may pasok pa ngayong araw. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Manila North Harbor. June! Mel, madidelay nga itong biyahe ng barko ng Negros Navigation na nasa likuran ko para nga pagbigyan itong mga pasahero na nakiusap na sana'y payagan silang makahabol sa huling biyahe ngayong gabi na ito. Alas 2 ng hapon nagsimulang bumuhos sa mga pasahero sa terminal ng Negros Navigation kahit gabi pa ang alis ng barko nito. Kagabi pa po kami umalis galing San Fernando eh. Sa may Balintawak lang po kami natulog. Sa pag-iinspeksyon, nahulihan ng dalawang patalimang isang matandang pasahero. Pati mga lighter na mas malaki sa ordinaryo ay bawal na ring ipasok sa barko. Pinagbabawal to ngayon kasi ang equivalent nito isang butane na ganito na pwedeng makasunog o mag-start ng apoy sa loob ng isang room sa isang barko. Alas 6 ng gabi dapat ang alis ng San Paulo na biyaheng Cebu, Tagbilaran, Iligan at Usamis. Pero na-adjust ito ng alas 9 ng gabi dahil na rin daw sa pakiusap ng mga pasahero. Nabenta na ang lahat ng tiket ng barko na ang maximum load ay 1,800 na pasahero. Magkakaroon lang ng bakante kapag may nag-backout na pasahero. Marami na nakiusap sa atin kasi alam natin na ngayon yung umpisa na talaga ng bakasyon. Imumove natin ng konti ang ating departure. Ang magiging alis na ho niya ay alas 9 for us to be able to accommodate more passengers at yung pakiusap ng mga manggagaling na malalayong lugar like Laguna, Cavite area na ngayon pa lang end of the afternoon matatapos yung kanilang mga pasok. Sa terminal, nakatawag sa aming pansin ang isang maedad na babaeng nasa waiting area na tila tulala. Kinilala ng mga taga-terminal ang babae na si Trinidad Saraga. 5 araw na raw namamalagi si Aling Trinidad sa terminal, makarang hindi payagang makasakay ng barkong biyaheng Iloilo kahit pa may tiket na siya. Hindi raw fit to travel si Aling Trinidad nang suriin ng doktor ng Negros Navigation. Wala rin siyang kasama. Nakipag-ugnayan na ang Negros Navigation sa DSWD para matulungan siya. Sa mga nakakakilala kay Aling Trinidad, maaari po kayong tumawag sa 554-8777. Sa mga sandaling ito, Mel, ay tuloy-tuloy pa rin ang boarding at loading dito sa barko ng Negros Navigation. Maayos naman itong nasasagawa sa tulong ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at pati na rin ng mga kawani ng barko. Alas 9 nga aalis itong barko. Full capacity na aalis papunta sa kanyang destinasyon. Gusto lang din po ipaalam ng Negros Navigation na kansilado ang nag-iisa nilang biyahe bukas papuntang Iloilo, Bacolod at Zamboanga. Ayaw daw kasi ng mga pasahero na abutan ng Biyernes Santo sa gitna ng karagatan. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. At gaya ng mga Pierre, puno rin po ngayon ang naiya na mga pasaherong magbabakasyon. Normal naman ang sitwasyon, maliban na lang sa pagkakansila ng isang flight patungong Surigao. Nakatutok si Steve Dailisan. Kumpara kahapon, mas dumoble ang bilang ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 ngayong Miyerkules Santo. Sa mga ticketing office, halos labas-masok ang mga last minute na bumibili ng ticket. On time naman ang alis ng karamihan sa mga flight. Pero ang mga pasaherong ito ng Air Philippines naaaburido matapos makansela ang flight patungong Surigao. Hassle talaga. Hindi namin alam kung anong gagawin. Di ba? Tapos meron na rin naghihintero sa amin. Talagang hassle talaga. For how many times din nangyari ito, hindi lang yung isang beses din. 1 week lang yung bakasyon namin, punta ng Surigao eh.
Tapos balik na sa France, sayang naman yung isang araw na yun, ano. Nakatakda sana ang biyahe nila alas 9:30 kaninang umaga. Pero dahil masama ang panahon sa Surigao, minabuti ng airline company na ipagpaliban ng flight para na rin sa seguridad ng mga pasahero. Pag weather talaga, hindi advisable. Tsaka maliit na aeroplano ng Surigao ano lang yan Bombardier. Oo, hindi siya malalaking aeroplano. Si Christine Go handa naman daw magre-route pa Cebu at magbarko na mula roon patungong Surigao. Ang inaalala lang niya baka matagalan na naman ang refund ng kanyang ticket. Ganun daw talagang proseso, matagal. Just wait mga 3 months and then tsaka na mag-follow up. Siniguro naman ng Air Philippines na walang dapat ipangamba dahil agad naman nilang ipinoproseso ang kanilang rebooking o kaya refund. Samantala, marami pa rin ang pasaway sa kabila ng mahigpit na tagubili ng pamunuan ng NAIA sa mga ipinagbabawal sa loob ng eroplano. Kaya ang mga gamit na nakumpiska sa kanila, sa drum ng prohibited items ang bagsak. Huwag na nating dalhin kasi bawal po lahat siya para hindi tayo maabala sa ating mga biyahe. Inaasahang magpapatuloy ang bulto ng pasahero sa airport hanggang ngayong gabi at babalik na raw ito sa normal bukas ng umaga. Steve Delisa, Nakatutok, 24 Oras. Ang iba pang malalaking balita hatid ni Jiggy Manica. Jiggy. Salamat, Mel. Malalim ang pananampalataya ng ilan nating kababayan sa mahal na Birhen. Pananalig na laro raw pinaigting ng mga kwento ng milagro tungkol sa kanya. Narito ang aking report. Sa Carmelite Monastery sa Lipa, Batangas daw nagpakita ang mahal na Birhen noong 1948 sa nooy nagmamadreng si Teresing Castillo. 1951, ipinagbawal ng mga obispong usapan sa umano'y aparisyon. Ipinag-utos din ang pagsusunog ng lahat ng diary ni Castillo, dokumento at maging imahe ni Mama Mary. Makalipas sa mahigit 60 taon, iniutos ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles na muling buksan ang investigasyon. Ipinakita ni Archbishop Arguelles sa GMA News ang rose petal na ito na preserved sa isang maliit na frame. Kasama raw ito sa maraming petals na bumagsak noong 1948 bilang bahagi umano ng milagro. Ako naniniwalang nandyan talaga ang Blessed Mother, no? Pero kung hindi man totoo yun, ay the devotion is not objectionable. It is good nga, especially in our times. Para kay Archbishop Arguelles, simple lamang ang mensahe. Ang mas mapalapit ang tao sa Panginoon at mapalakas ang kanilang pananampalataya. Sa isang maliit na libro na ngayon ay 82 years old ng si Teresing Castillo, nakadetalye ang mga pangyayari mula sa unang araw ng di umano'y pagpapakita sa kanya ng mahal na Birhen hanggang sa mga maliliit na mensaheng naririnig niya nitong dekada 90. Umaasa si Archbishop Arguelles na hindi magtatagal ay makikita na ng Vatican ang kahalagahan ng pagpapakita ng imahe na nagpakilalang Mary, Mediatrix of All Grace. Ito naman ang imahe ng umano'y milagrosong Our Lady of Guadalupe